Good morning sa lahat. Tara, basa natin ang ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 5 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Kawikaan, chapter 15. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan chapter 15 verse 1, ang malumanay na sagot na kapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Verse 2, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Kawikaan chapter 15 verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Verse 5, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Verse 6, ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masama ay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Verse 7, ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Verse 8, kasuklam kayawi ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. Verse 9, sa gawaing masama si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katwiran lumalagi. Kawikaan chapter 15 verse 10, ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Verse 11, kung paanong ang daigdig ng patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Verse 12, ayaw mapagsabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hingi ng payo. Verse 13, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiwi. Kawikaan chapter 15 verse 14, ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Verse 15, Kawikaan chapter 15 verse 15, lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka, ngunit ang masayahin saganang piging sa kagaya. Umaano na kasi yung paningin ko eh. Need na yata ulit palitan yung salamin ko. Okay. Verse 16, ang mahirap na gumagalang. Kawikaan chapter 15 verse 16 guys. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panahirap naman ang kalooban. Verse 17, mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Verse 18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Verse 19, ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Verse 20, ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Verse 21, ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Verse 23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Verse 24, sa mga marunong ang daan ng buhay ay patas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Verse 25, wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Verse 26, kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Verse 27, ang gahaman sa salapi ay nauwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Verse 28, tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Verse 29, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Verse 30, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot ng kalusugan. Kawikaan chapter 15 verse 31,
Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Verse 32 ay pinapahamak ang sarili nang ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Kawikaan chapter 15 verse 33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Kawikaan chapter 16 verse 1, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Verse 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon si Yahweh ang nakakatalos. Verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen to that, Father God. Kasi alam mo guys, dyan lang tayo sa kanya umaasa talaga para smooth yung buong araw natin sa pagtatrabaho. Okay, Kawikaan chapter 16 verse 4, lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahihinatnan. Verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Verse 6, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Kawikaan chapter 16 verse 7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Verse 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Verse 10, ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan, hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Verse 11, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Verse 12, di dapat tulutan ng isang hari ang paggawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Verse 13, ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Verse 14, sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari, kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Kawikaan chapter 16 verse 15, ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay. Verse 16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Verse 17, ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan, ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Verse 18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kawikaan chapter 16 verse 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba, kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Kawikaan chapter 16 verse 20, ang sumusunod na payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Mahaba-haba yung chapter 16 guys. Okay, Kawikaan chapter 16, ulitin ko, Kawikaan chapter 16 verse 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Verse 21, ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa, ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Verse 22, ang karunungan ay bukal na buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Verse 23, iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Verse 24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Verse 25, may daang, yung honey guys, pampalusog ng katawan. Verse 25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Verse 26, dahil sa pagkain ng tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Verse 27, ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan, ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Verse 28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan.
Verse 29, tinutokso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas na masama. Kawikaan chapter 16 verse 13, mag-iingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Naku, iwasan pala natin yung pagkindat, guys. Kundi may binabalak ang masama. Verse 31, ang mga uban ay putong ng karangalan, ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Okay, hindi na ako magkukulay ng buhok. Tsaka pansin ko nga guys, pag hindi ako nagkukulay ng buhok, parang relax yung buhok ko. Hindi siya marumi. Feeling ko bang linis ng buhok ko. Kasi maano rin yung bang, para kang binabalakobak pagka nagkukulay ka. Okay, ulitin ko ha, verse 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan, ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Kawikaan chapter 16 verse 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Kawikaan chapter 16 verse 33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Bukas na itong chapter 17 guys. Nasaan na yung ating ballpen? Okay. Ano bukas? Nahulog. Ano bukas? 6/06 April 2024. Okay. Linalagyan ko talaga ng tanda yan para di tayo malito. Bye everyone. God bless.